Sa bawat pag-ikot ng mundo at sa bilis ng takbo ng teknolohiya, tila unti-unti nating naiwan ang mga piraso ng ating pagkatao sa mga lumang baul ng kasaysayan. Naalala mo ba ang amoy ng usok mula sa kusina tuwing madaling araw o ang tunog ng kuliglig na sumasabay sa mahinang kislap ng gasera? Ang Pilipinas noon ay isang bansa ng pagtsatsaga, kung saan ang bawat gamit ay may kaluluwa at ang bawat kilos ay may ritual. Sa ating paghahabol sa tinatawag nating modernisasyon, marami tayong mga kagamitan at gawin na hinayaan nating lamunin ng limot, tila mga aninong pilit nating hinahabol sa ating mga panaginip. Ang pag-aalmirol noong unang panahon, ang paglalabay hindi lamang basta paglilinis ng dumi, ito ay isang masusing sining na nangangailangan ng pasensya. Ang almirol na hango sa pinaglagaan ng bigas o tinunaw na gawgaw mula sa kamuting kahoy ang nagsisilbing pampatigas sa mga damit. Matapos kusutin at panlawan, ang mga polo ni tatay at ang mga puting uniforme ay binababad sa malapot na likidong ito bago isampay sa ilalim ng matirik na araw. Ang resulta, isang kasuotan na kasing tigas ng karton na tila ayaw pasukin sa anumang gusot. Ngunit sa pagdating ng mga fabric conditioner at steam iron, ang almirol ay unti-unting nabaon sa limot. Ngayon, mas gusto na natin ang malambot at mabangong tela na hindi na kailangang dumaan sa mainit na kaldero ng gawgaw. Ang dating crispy na itsura ng mga Pilipino sa simbahan ay pinalitan na ng modernong kaginhawahan at ang amoy ng bagong lutong almirol ay isa na lamang alaalang humahalimuyak sa ating isipan. Ang pangsalup o gatang. Bago pa man maging pamantayan ng digital na timbangan na nakikita natin sa mga supermarket, ang bawat butil ng bigas at munggo sa Pilipinas ay sinusukat sa pamamagitan ng gatang o ganta o salup. Ang ganta ay isang kahoy na kahon na may sukat na tumpak ayon sa tradisyon, habang ang salup naman ay ang mas maliit na unit nito. Naalala mo ba ang tunog ng kahoy na tumatama sa semento habang itinataktak ng tindera ang bigas para masiguro na puno ang sukat? Ito ang simbolo ng katapatan sa palengke. Gayunpaman, dahil sa pagpapatupad ng metric system law noong dekada 70 upang maging global ang ating sistema ng kalakalan, unti-unting ipinagbawal ang paggamit ng mga kahoy na panukat na ito. Pinalitan sila ng kilo at gramo. Ang dating pamilyar na tanawin ng mga tumpok-tumpok na kahoy na kahon ay naging mga antik na lamang at ang sining ng pagkakalus ng bigas ay naglaho na kasabay ng lumang sistema ng palengke. Ang mga song hits at jingles noon. Bago pa man nauso ang Spotify, YouTube at mga chord apps sa smartphone, ang bawat Pilipinong may gitara ay mayroong koleksyon ng jingle magazine o song hits. Ito ang nagsisilbing tulay ng mga kabataan noon sa panahon ng musika. Dito natin natutunan ang mga chords ng Eraserheads, River Maya at maging ang mga klasikong kanta ni na Freddie Aguilar. Ang mga pahina nito ay madalas na punit-punit na, may mga drawing sa gilid at may amoy na lumang papel. Ngunit ito ang pinakamahalagang pag-aari sa isang jamming. Ngunit dahil sa digital revolution, ang paghahanap ng lyrics at chords ay isang click na lamang sa Google. Hindi na kailangang maghintay ng bagong issue ng magazine sa mga newsstand. Sa paglaho ng mga physical na song hits, nawala rin ang pasensya sa pag-aaral ng musika at ang saya ng pagpapasa-pasa ng magazine sa gitna ng inuman o tambayan sa kanto. Ang teleponong diikot o rotary phone. Ang pagkakaroon ng teleponong diikot sa loob ng bahay noong dekada 60 hanggang 80 ay isang malaking karangalan. Ito ang mabigat at matibay na kasangkapan na madalas ay kulay itim o cream. Ang bawat pagdial ay isang ritual. Kailangang ipasok ang daliri sa butas ng numero, iikot ito pakanan hanggang sa dulo, at hintayin itong kusang bumalik bago gawin ang susunod na digit. Kung may 0 ang numero ng iyong kaibigan, mas matagal ang iyong paghihintay. Sa bawat pag-ikot, nararamdaman mo ang bawat numerong iyong tinatawagan. Ngunit sa pagdating ng push-button phones at kalaunin ng mga cellphone, ang rotary phone ay naging isang dekorasyon na lamang. Ang modernong panahon ay wala ng pasensya para sa mabagal na pag-ikot ng dial. Ang instant na connection ng internet ay pumatay sa tensyon at pananabik na hatid ng bawat pag-ikot ng lumang telepono sa ating mga sala. Ang mga gasera at sulo. Noong ang kuryente ay isang luho pa lamang at hindi pa abot ng bawat sulok ng kapuluan, ang gasera o lampara ang nagbibigay ng buhay sa gabi. Ito ay isang simpleng boteng may mitsa at laman na gaas o kerosene. Naalala mo ba ang pag-aaral sa ilalim ng mahinang kislap nito kung saan ang anino mo sa dingding ay tila higanteng sumasayaw? Ang amoy ng gaas ay naging bahagi na ng ating pagtulog. Kapag may pista o laro naman sa labas, sulo na gawa sa kawayan ang ginagamit. Ngunit nang dumating ang malawakang electrification sa mga probinsya, ang mga mitsyang ito ay unti-unting namatay. Pinalitan sila ng mga bumbilya at ngayon ay mga rechargeable LED lamps. Bagamat mas maliwanag ang mundo natin ngayon, nawala naman ang mistikong pakiramdam at ang intimacy ng pagtitipon ng pamilya sa paligid ng isang maliit at kumukutitap na apoy ng gasera.
Ang pakikipag-pen pal o snail mail. May isang panahon sa Pilipinas na ang pinakamasayang bahagi ng araw ay ang pagdating ng kartero. Ang pakikipag-pen pal ay isang sikat na hobby kung saan sumusulat tayo sa mga taong hindi natin kakilala mula sa malalayong lugar. Gumamit tayo ng mga stationery na may disenyo at minsan ay nilalagyan pa ng pabango. Ang paghihintay ng tugon na tumatagal ng linggo o buwan ay nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pananabik. Ngunit nang sumabog ang paggamit ng email at Facebook Messenger, ang sining ng pagsulat ng liham ay tuloy nang naglaho. Ngayon, ang komunikasyon ay instant na, ngunit tila nawala na ito ng lalim. Ang bawat salita noon sa papel ay pinag-iisipan dahil mahal ang selyo at mahaba ang paghihintay. Sa paglaho ng snail mail, kasama ring naglahong romantikong pakiramdam ng paghawak sa isang piraso ng papel na hinawakan din ng taong nasa kabilang panig ng mundo. Ang plantsyang diuling. Bago pa man naging magaan at dekuryente ang ating mga gamit sa bahay, ang pagpaplantsa ay isang heavy-duty na gawain. Ang plantsyang diuling ay gawa sa purong bakal at kailangang lagyan ng nagbabagang uling sa loob para uminit. Kailangan mo maging eksperto sa pagkontrol ng init. Hindi pwedeng sobrang dami ng uling dahil baka masunog ang damit at kailangang paypayan ito paminsan-minsan pero hindi mamamatay ang apoy. Ang amoy ng nasusunog na uling na humahalo sa amoy ng mainit na tela ay isang pamilyar na karanasan noon. Ngunit sa pagpasok ng kuryente sa bawat tahanan, ang mabigat na bakal na ito ay pinalitan ng mga electric iron na may thermostat. Ang plantsyang diuling ay naging bahagi na lamang ng mga museo, isang paalala ng panahon kung kailan ang bawat gawaing bahay nangangailangan ng pawis at tunay na dedikasyon. Ang mga comics sa mga kanto at barbershop. Walang ibang sikat kundi ang Filipino comics, aliwan at espesyal. Ito ang takbuhan ng mga Pilipino para sa mga kwento ng kababalaghan, pag-ibig at aksyon. Dito ay sinilang ang mga karakter ni Darna, Captain Barbel at Zuma. Ang pagbabasa ng comics ay isang komunal na aktibidad. Hihiram ka sa kapitbahay o magrerenta ka sa bangketa ng ilang sentimo lang. Ito ang ating visual media bago naging laganap ang telebisyon. Subalit sa pag-usbong ng mga telenovela at internet, ang industriya ng comics sa Pilipinas ay unti-unting humina hanggang sa halos maglaho na ito. Bagamat may mga indie comics pa rin ngayon, ang masa na dating nagkakagulo sa mga newsstands para sa pinakabagong issue ay lumipat na sa panonood ng mga vlogs at TikTok. Ang sining ng paglilimbag ng kwento sa murang papel ay naging isang mahalagang bahagi ng ating naglahong kultura. Mga larong pambatang tulad ng piko at patintero. Dati-rati, ang bawat hapon ay puno ng sigawan at takbuhan. Ang mga kalsada ay ating palaruan. Piko, patintero, tumbang preso at luksong tinik. Ang ating mga gadget ay mga tsinelas, lata at tsoke na gawa sa uling o bato. Ang mga bata noon ay uuwi na pawisan at marumi ang damit, ngunit masaya. Ngunit kung lalakad ka sa mga kalsada ngayon, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mga bata ay nakakulong sa loob ng kanilang mga kwarto, nakayuko sa kanilang mga tablet at naglalaro ng Roblox o Mobile Legends. Ang pakikipagkapwa-tao sa personal ay pinalitan ng online chat na wala nang magasgas at tuhod na simbolo ng masayang kabataan at ang kalsada na dati ay sentro ng komunidad ay naging daanan na lamang ng mga sasakyan. Ang kalesa bilang hari ng transportasyon. Noong ang Maynila ay tinatawag pang Paris of the East, ang kalesa ang pangunahing sakyan sa kalsada. Ang tunog ng mga kuko ng kabayo sa semento ay ang soundtrack ng lungsod. Ito ang gamit ng mga ilustrado at maging ng mga karaniwang tao sa pagpunta sa trabaho o palengke. Ngunit nang dumating ang mga Amerikano at lalo na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga lumang jeep ng militar ay ginawang jeepney at ang mga motor ay naging tricycle. Ang kalesa na dating hari ng daan ay unti-unting itinulak sa gilid. Ngayon, makikita na lamang sila sa mga tourist spots gaya ng Vigan o Intramuros. Ang romantikong paglalakbay sa pamamagitan ng kabayo ay pinalitan na ng maingin at mausok na makina. Isang malinaw na ebidensya ng ating mabilis na paglipat mula sa tradisyon patungo sa industrialisasyon. Ang mga lumang telebisyon na may antena. Sinong makakalimot sa panonood ng telebisyon kung saan kailangan paikutin ang antena sa bubong para lamang luminaw ang signal? Luminaw ba ang sigaw ng tatay mula sa sala habang ang anak ay nasa labas at pinipihit ang bakal? Ang mga telebisyon noon ay may snow o static kapag hindi makuha ang tamang channel. Minsan pa nga ay nilalagyan ng vetchin o foil ang antena sa paniniwalang lilinaw ito. Ngunit sa pagdating ng digital TV at mga smart TVs, ang mga ghost images at static ay naging bahagi na lamang ng alaala. Ngayon, ang bawat palabas ay HD at malinaw. Wala nang kailangang paikutin o ayusin sa bubong. Ang saya sa pagtutulungan ng pamilya para lamang mapanood ang paboritong kanta sa TV ay pinalitan na ng individual na panonood sa sarili-sarili nilang mga smartphone.
Ang pagbabalik tanaw sa mga bagay na ito hindi lamang isang paraan ng pagiging sentimental, ito ay isang paalala na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may panahon. Ang mga gamit na dati nagpapatakbo ng ating buhay ay maaaring maglaho, ngunit ang mga aral na itinuro nila sa atin, ang pagtsatsaga ng almirol, ang katapatan ng ganta at ang pasensya ng teleponong diikot ay dapat nating dalhin sa ating hinaharap. Sa gitna ng mabilis nating mundo, sana'y huwag nating hayaang tuluyang maglaho ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.